So ayun po, what's up sa inyo mga pangat? Welcome back to our channel. Yan, syempre mga pangat, good morning, bless sa inyong lahat dyan. Syempre magandang umaga, tanghali, hapon, gabi kung oras nyo man ito napapanood. Nandito tayo mga pangat sa malupitang kalagitnaan mga pangat ng rooftop. Yan o. Uy. O, diba? At kung anong ginagawa natin dito mga pangat, syempre mga pangat, kung naglilinis tayo ng aircon sa trabaho, dito rin mga pangat maglilinis tayo ngayon. Ayan o. Ayan o. Yan. Kitang-kita nyo na ba mga pangat? Sobrang dumi na. Grabe. Pero wala tayong pressure washer mga pangat. At syempre ito lang gagawin natin mga pangat. Ano pa pang gagawin natin? Ito lang, tubig-tubig lang tayo. O, gaya ng dati, nung nagkaroon tayo ng itlog dito, no? Balian natin ang tubig yan mga pangat, oh. Yan. Yan, ganyan lang yan. Oh. Sobrang dumi ng mga pangat, oh. Kita nyo? Hindi na siya nakakahinga masyado. So yung mga pangat napansin ko, hindi na mainit yung binubuga niya. Pero malamig, may lamig naman yung preyon niya, no? May preyon pa naman. Kailangan to bumuga ng mainit eh. So hindi pa siya bumubuga ng mainit. Pag bumuga ng mainit yan, okay na yan. Pag bumuga siya ng mainit, lalamig na yun sa baba. So, siyempre mga pangat, nandito na tayo sa taas. Pagkakataon natin ito mga pangat, sasagot tayo ng mga ilang katanungan, no? Sasagot tayo ng mga question ng ating mga kababayan, o ng ating subscribers, o ng ating followers, o ng ating viewers. At syempre mga pangat, time check muna tayo. Uy, alas 9:50 na ng umaga. Ang init. Masyal ko lang kayo mga pangat, ha. Wait lang, ha, bago tayo mag-udot ang dila. Actually kagigising ko lang mga pangat, no? So yan, oh, mga pangat, oh. Diba? Yan yung view natin mga pangat. Ang lawak nito mga pangat, grabe. Pwede kayo mag-party dito eh. Pwede kang sumayaw-sayaw dito mga pangat. Alam nyo mga pangat, sumayaw-sayaw din ako kung paano eh. Dati marunong akong sumayaw eh. Diba? Wag lang. Bigla ako nahiya. Kwentuhan na lang tayo. Mas maganda pa. Mas may ano ba, may dudulot pa akong mabuti sa inyo pag kwentuhan na lang tayo. Anyway, ganoon talaga napapagat to. Siyempre, sagot na tayo ng katanungan ba siya. Pero bago yan mga pangat, ipapakatala ko sa inyo, wait lang. Ito mga pangat, oh, grabe. Ito yung talagang saludo ako sa mga nagtatrabaho ng ganito mga pangat. Grabe. Kahit mainit, di ba? Nagtatrabaho sila, yun, oh. Yung mga pangat yun, oh. Kita nyo mga pangat, nakabitin sila doon sa gondola. Sobrang init ng mga pangat. At yun, nasa construction, yun o. Diba? Sobrang init yan. Actually mga pangat, pag nalakad tayo papuntang Algoredo yan. Diyan. Tapos puntang Strawberry Corner, pa ganun. So yun, tara, sagutin natin yung katanungan. Pahaba naman itong video natin. Sarap magtambay rito lalo pag winter. Kaya lang hindi ka pwede umakyat ng mga pangat, bawal. Kinakandado nila yan. Hiniram ko lang yung susi kayo na Sator. At yan, tara, sagutin natin itong katanungan na to. Pero bago natin sagutin yung katanungan mga pangat, nais ko lang mga pangat pasalamat, no, sa may kapal. At syempre sa inyong mga sumusuporta yan na naka 5,000 subscribers na tayo mahigit, no? Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng naniniwala at nagtitiwala at sumusuporta ng solid talaga. Nagpapasalamat ako dahil maraming nakaka-appreciate ng mga video natin, no? Pag nagbabasa ako ng comment, iba-ibang emotion yung parang naririnig mong nagsasalita sa comment section, no? So nagpapasalamat ako dahil nag-e-effort kayo mag-comment mga pangat sa lahat ng tunay at laging nandyan. Maraming salamat sa inyo. At umabot tayo ng 5,000 plus subscribers na tayo mga pangat. Na-appreciate ko yon bilang small YouTuber at hindi ganun kadali mga pangat ang ginagawa natin. Kasi sino ba naman tayo? Hindi man tayo kailang tao. Bagamat ganyan, mayroong mga taong nagtitiwala at nakaka-appreciate ng paghihirap na ginagawa natin mga pangat. Maraming salamat sa inyo from the bottom of my heart. Yeah.
I hope no mga pangat at itatry natin na bago matapos yung taon na maka 10,000 subscribers tayo. Kaya mangyayari lang yun mga pangat sa inyong suporta pa rin mga pangat, sa pag-share ng video sa mga kababayan natin, no, sa pwedeng maabot natin yung 10,000 subscribers. Syempre yung grind natin at syempre yung suporta nyo, dun lang yung mga pangat mangyayari. Kaya maraming salamat sa inyo. Yun, dami ko lang sinabi. Syempre natutuwa lang kasi ako mga pangat, no? Sa totoo lang, natutuwa lang ako. So yung mga pangat, sasagutin natin yung katanungan ni Sir Lexstream29. Shoutout sa'yo, bossing, di ba? Yan. Sabi niya, since nabanggit mo na dito sa video yung difference sa Pinas, may tanong ako, bossing. Medyo personal lang po, pero paano po yung journey nyo bilang OFW? I mean, ano po ba work nyo sa Pinas? At ano lang trigger sa'yo para pumunta dyan sa Dubai? Pasensya na po, pero for information ko lang at ng ibang mga subscribers po ninyo. Yun ang katanungan mga pangat ng ating kababayan o ng ating subscribers, viewers na si Lexstream. Yun mga pangat. So mahabang kwento mga pangat kung bakit tayo nandito sa Dubai o sa UAE. Doon tayo sa tanong niya na yung naging trabaho ko sa Pilipinas bago tayo nagpunta ng Dubai. Actually mga pangat, lingid sa kaalaman ng iba, no, sa mga hindi nakakaalam, 3 years tayo sa Japan, 2024, no, yan, medyo bata-bata pa tayo niyan mga pangat, hanggang 2027. So hindi tayo electrician noong mga panahon na yon. Tayo ay isang welderan. No, welder po tayong apply papuntang Japan. So actually, hindi ko alam na Japan na pala yung ina-applyan ko, kasi pag pamilyado ka mga pangat, hindi na ikaw yung masusunod, no? Ang masusunod dun mga pangat, yung sitwasyon ng buhay mo o pagkakataon ng buhay mo, o yung sitwasyon ang magdidictate. Siya na yung parang magkukuman sa'yo pag hindi ka ready magpamilya, no? Sa mga bataan dyan, bago kayo magpamilya, be ready. So anyway, ito na. So dahil sa ganong sitwasyon, hirap ng buhay sa Pilipinas, no, nagtatrabaho ko noon as a machine shop, no, sa engineering machine shop. Pero factory worker ako bago pa ako maging engineering machine shop. So nagkaroon tayo ng kahit counting background regarding machine shop, no, hanggang sa nagtrabaho tayo sa furniture. Yan, nagtrabaho rin tayo dyan. So marunong tayo gumawa ng mga furniture, no. Diyan tayo lumaki. At saka nagkaroon din kami ng base na gano'n, no, handicraft kumbaga, furniture. So galing tayo ng Japan, bumalik tayo ng Pilipinas, no. Pagdating natin sa Pilipinas, so nag-apply tayo as a welder. Yung kinento ko nga mga pangat, no, na sobrang hirap kasi nga buwan na ako kung umuwi sa Maynila, kasi nasa Laguna ako noon sa Almazora. Shoutout sa mga taga Almazora dyan, yung paggawa ng bus. Nagtrabaho tayo dyan mga pangat as a welder, nag-assemble ng mga bus at saka mga fire truck, mga ganon, mga special project kumbaga. Oo, maganda yung kitaan, kaya lang bugbog talaga yung katawan mo mga bugbugan talaga. Sobrang kakainin yung katawan mo ng sobrang radiation. Nagpo-full weld ako doon mga pangat, talagang stainless yun. Full weld yun, minsan makikita mo yung init talaga, yung dito mo, ramdam mo yung init kapag nagpo-full weld ka na. So, syempre balot na balot ka pa. Nag-decide ako na umalis na lang. Pero kung nasa Canada ka, walang problema yung ganun trabaho mga pangat, kasi yung sahod sulit. So hindi pa ako electrician ng mga pangat. Hanggang sa na-realize ko, sabi ko ang hirap ng ganito, palaging malayo sa mga pamilya. Para ka ring nag-abroad, no? Once a month ka lang umuwi, minsan twice a month, parang ganun. Kasi laging yung project, laging kailangan tapusin. May merong deadline, no? Yung project. Umuwi ka man, maisip mo, mapapagod ka lang kasi kinabukasan babalik ka rin. Uwi ka ng hapon, darating ka sa, alam mo naman sa atin, sa Pilipinas, kung gaano ka-traffic dyan, no? Uwi ka na ng hating gabi na, tapos tutulog ka lang kinabukasan, magagaya ka na naman. So nonsense, diba, para umuwi. Naisip ko na ayoko nang ganito na. So nagtry ako mag-apply sa amin, sabi doon sa may Tagig sa amin. Dating hindi pa yan Arca South, dating ano pa yan, FTI, no? Yan, ganyan pa yung style yan. Hanggang sa nakita kong hiring mga pangat ng welder. So nag-apply ako, yung ISS mga pangat yan. So maintenance, no, outsource. So, parang Innova din ang thing. So pagdating ko doon, sabi sa akin ng pinaka-manager, malupit yun, mabait yun, talagang saludo rin ako, magaling yun mga pangat. Sabi niya sa akin, magtatrabaho ko sa ospital. Okay sir, akala ko may gagawing project sa ospital or whatever. Long story short, sa interview, tinanong lang ako, kailangan ko lang, kaya mong pagdikitin yung bakal, tapos. Sabi ko, yes sir, kahit i-treatment nyo pa ako, hindi na. O, pinadala agad ako sa site, sa hospital. Sa Polymedic dyan sa Boni. Pagdating ko dun sa hospital, nandun ako sa engineering department. Hindi, bakit ako nandito? Anong ginagawa ko dito? Sabi ko, anong ginagawa ko dito? Hindi ko pa alam yung maintenance mga pangat. Magme-medical ba ako dito? Pagdating doon, yung hospital is nag-operational, no? So nagtaka ako nung ginagawa ko rito. So, malayo dun sa environment na alam niyo naman pagka fabrication, no? Alam niyo naman yan, maingay, magulo, malikabok. So nagtatanong ako, sir, sa mga engineer, sir, ano bang yung naging tropa ko ng engineer na yun? Si Sir James Santos, shoutout sa'yo. Sa lahat ng engineer dyan sa ISS na naging engineer ko, shoutout sa inyo sa Polymedic. So
Sabi ko, anong ginagawa ko rito, di ba? Hanggang sa nangyari pala, yung dating company, papalitan ng ISS, yung engineering department. So kami yung papalit. Ngayon, inabsorb ng hospital yung welder. So ano ang position ko doon? Ngayon, instead na alisin ako, sabi sa akin, willing ka bang maging electrician? Takot ako mga paangat sa kuryente, actually. Sabi ko, sir, mag-aaral muna ako ng test na, sir, bago ako bumalik. Sabi sa akin nung si sir yung nag-interview sa akin sa yung manager, wala ka bang tiwala sa mga engineer na nakapalibot sa'yo? Wala ka bang tiwala sa akin? Gumanon siya. Anong ibig niyo sabihin niyo, sir? Basta't ang tanong ko lang, gusto mo ba maging electrician? Wala akong alam nun mga pangat, ha? Yun yung opportunity. Sabi ko, sige sir. Ngayon, hindi na siya ngayon sa company sa ISS, nasa San Miguel ano siya, consultant pala, consultant. Ewan ko lang sa ngayon kung ganoon pa rin. Yung isa sa akin si Engineer Santos, no, na turuan nga ako, no. Lahat ng knowledge na meron ako pagdating sa electrical, galing yan. Actually, hindi naman siya nag-iisa, halos lahat ng engineer, pero yung pinaka foundation ko mga pangat kay Engineer Santos talaga. Shoutout ulit sa iyo, sir. Sa kanya lahat mga pangat talagang details by details. Alam niyo mga pangat yung tipong theoretical theoretical talaga. Nagsimula ako sa theoretical mga pangat, tinuruan niya ako itsura ng diagram, pagbabasa ng diagram ng mga motor control. Tuwing naka-duty ako, yun, nag-lecture kami. Lecture niya ako mag-isa lang mga pangat. Hanggang sa binibigyan niya ako ng physical na appearance ng mga contactor, ng mga breaker, ng mga relay, yan. Yun sa diagram, yung sa theory, gawin ko sa actual. Hanggang sa ginagawa, hanggang sa natuto ako mga pangat. Pinagyaman ko yun kahit gabi, pag naka-duty ako, pag walang complaint, bibigyan niya ako ng project. Kinabukasan, ipapasa ko sa kanya, sasabihin niya sa akin, gusto ko naman, ganto, ganyan, nag-aalarm yung ganto, gusto ko ganto, ganyan, pag ganito, pag pinindot ko to, ganyan, ganyan, ganyan. Doon ako natuto mga pangat sa control. Kaya hanggang ngayon, dala-dala ko yun. Maraming salamat sa iyo, sir. Siyempre, mga pangat, tumagal ako ng 5 years, kaya ako naging electrician. And then habang nagtatrabaho ako dun sa hospital na yun, siyempre nag-aaral ako mga pangat as electrical. At siyempre nag-aaral tayo ng mechatronics, yan. Para mapangatawanan natin yung pagiging electrician natin. Kailangan may papel din tayo, di ba? Kung nasa maintenance na kasi ako mga pangat, nagandahan ako actually, nag-aangan ako pala. Mula dun sa nagbubuhat ka ng mga bakal, alam mo yung mga tangke ng cylinder ng mga MIG welding. Yung siyempre meron tayong oxygen, di ba? Pag nag-weld, ginaganon ko lang yun, dalawang yun, pinapaikot ko lang ganoon yun, oh. Pero ngayon hindi ko na kayang gawin yun, siyempre sa tagal. Yung diskarte ng pagpapaikot na parang wala lang, di ba? So pagdating ko doon sa hospital, nag-aangan talaga ako. Sabi ko, ayos to, magaling sa katawan to, hindi mabigat, sabi ko. Kasi nagustuhan ko siya, maganda. Pero napansin ko hanggang tumatagal, toxic din kasi siyempre iba yung environment So yun, hanggang sa napansin ko na wala pang katapusan, nanghihiram ka ng pamasahe. Laging ganun yung cycle ng buhay. Hindi ka na nga umuusad, tapos ka palagi. Kung lumalaki yung mga bata, mag-aaral yan. Si Prinsesa, maliit pa yan noon. So elementary pa lang siya ng mga panahon na yon. So inisip ko pa nag-college to. Yung pangalawa ko, magka-college din yun. Dalawa sila sabay, tapos ganito lang yung kinikita ko sa Pilipinas. So inisip ko pa nag-college to. Paano na? Paano kung mapagkakasya? Mag-loan ka sa SS? Mag-loan ka sa Pag-ibig? Ganun ba yun? Antay mo yung 30-man pay? So hindi sasapat. So kung ganun na yung income mo, paano sila makakapag-aral, no? Kasi kung sabi natin mag-silent tayo, wala na kukulangan tayo sa oras. Kasi unang-una, yung traffic kinakain ng oras sa Pilipinas Ano ka lang Bonnie, anong oras na makakawin? 3 oras ang inaabot sa kalansangan. So napakalaking kawalan yun mga pangat para sa pag-grind mo, no? Malaking kawalan. Actually mga pangat, nasa IAS pa lang ako, nag-apply na ako ng Canada. Ang daming apply ng Canada, ang daming interviews, Australia, ang dami niyan mga pangat. Welder ang ina-applyan ko, hindi electrician pa noon. Kaya nag-electrician ako sa Polymedic nga. Pero ang apply ko pa rin lagi welder. Kasi yun yung mas mabilis na makarating ng Australia, Canada, New Zealand ang welder kasi. So mga pangat, unfortunately, hindi tayo pinapalad, no? Kahit na pumapasa tayo sa interview, minsan sumasablay tayo sa trade test. Namang pumapasa tayo sa trade test, pumapasa tayo sa interview, pagdating naman sa visa, hindi na aprubahan. Mga ganun, marami. Hanggang sa nag-resign ako sa ISS, napunta ako ng Rockwell, napunta ako ng Azure. Same work din, electrician, no? Mga pangat. Maintenance pa rin, no? Nag-apply tayo sa Team Global sa Makati naman yun. Yung ISS sa Taguig yun, mga pangat. Yung ano niya, yung office. Nasa ano na ngayon, nasa Magallanes na yung opisina niyan. So nung nandun tayo sa Rockwell mga pangat, nagkatry tayo naman mag-apply ulit. Hanggang sa sinubukan kong UAE kasi maraming makikita sa work abroad. Ang daming mga Middle East, no? Saudi, Qatar, Kuwait, ganyan-ganyan. Takot ako sa Middle East. Tapos hanggang sa yung utol ko kasi nasa pa-Canada na siya noon, pero ano pa siya, nasa Abu Dhabi, no? Pero nag-apply siya mula sa Abu Dhabi, nag-apply siya pa Canada. Tinanong ko siya, tol, okay ba yung UAE?
Sabi niya, okay tol, kasi sabi naman sa Abu Dhabi, wala naman problema. Nagagawa naman yung gusto nila, hindi naman mahigpit, walang naman pinagsasala pagka araw ng Ramadan, mga ganyan. Tsaka mabait naman sila. Yun, trinay ko, Dubai. Nakita ko tong Dubai, ito nga, yung Asmac, yung Innova, yan. Pag kinabukasan, tinawagan agad ako. Initial interview, no, sa may agency. Siyempre, malapit lang yung mga pangat eh. Pinuntahan ko. Pag out ko ng trabaho, diretso agad ako sa initial interview. Tapos mga ilang linggo, tinawagan for final interview. Mayroon na siyang employer, no. Hanggang sa naipasan natin yung interview, at hindi ko akalain na ganoon siya kabilis, no, yung proseso. Kasi ang ina-expect ko pa rin yung Canada. Pero ang bilis mga pangat ng proseso dito sa UAE. Sobrang bilis. 3 buwan siguro pinaka-maximum kasama ng medical. Tsaka yung yung PIDUS. Kaya hanggang yun, nandito na tayo. Doon naman sa tanong ko ano yung nag-trigger. Kung nakita niyo naman yung istorya, yung kahirapan, yung hindi sapat yung salary kahit anong grind mo. And then syempre yung mga pangat, yung palaki ng palaki yung anak ko, yung mga ayun yung nag-trigger sa akin, no, para pumunta ng Dubai. Actually, hindi nga Dubai yung gusto ko talaga. Ang gusto ko syempre yung Canada na madadala mo yung pamilya mo, yung mga mapapermanent ka na kasama yung pamilya mo. So yun lang. So yun mga pangat, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa tiwala at huwag kayong magsawang sumuporta. At syempre mga pangat, yung t-shirt natin pala available yung mga pangat, ha. Team Pangat shirt, yan, available na yung mga pangat. Siyempre, comment lang kayo kung gusto nyo mag-order. Hanggang dito lang itong vlog ng mga pangat. At maraming salamat sa mga sumusuporta, sa mga tanong. Siyempre, think positive lang, good vibes. God bless you all mga pangat. Siyempre, to God be the glory sa lahat ng pagsubok at tagumpay. Siyempre mga pangat, see you in the next one. Go! At siyempre, aircon natin, kung bumubuga na siya ng mainit. Yun, bumuga na ng mainit mga pangat. Bumuga na, mag-i-enjoy yung mga tulog sa baba. Kasi mga pangat, nag-iiyakan na sila sa group. Hindi na daw sila makahinga. Nagmo-moist daw. Sobrang init na. Isang balde lang, ha? Isang balde lang katapat yan. Ha? Makakatulog na kayo ng maayos. Wisik-wisik para ka na nagdidigan tubig niyan. Okay na. Tingnan natin mga patong happy ba yung mga nasa baba. Siyempre, let's go.